salamat po dahil nakilala mo si God sa buhay namin. Dahil siguro kung wala kami kay God, baka kung saan saan na kami lugar o lukalok na punta. Tapos si Lola para sa akin sobrang bait at talagang hindi siya palahingi. Kaya ang ginagawa ko dyan, syempre bilang isang apo, hindi ko na sinasabi yung mga syempre tutulong sa matanda, ganyan. Papasimplahan ko yung ano, pero yun nga, ayaw kong ipaalam sa iba dahil syempre mahal natin. So, isama ko na yan na kung ano yung namimiss ko kay Lola. Namimiss ko yung ano pag yung ano pag uwi ako galing trabaho. Puntahan ko muna siya doon sa kanyang pinubuksan. Gulatin ko siya para alam niyang nandun na. Tapos ano, magtuluto ako ng ulam. Pag magluto ng ulam, kahit sobrang sakto lang yung ulam namin. Inutihan ko lang yung ulam ko para may mabigay sa kanya kasi sobrang mahal ko siya. Kasi naalala ko pa nung kinder ako kasi nilagahan ako ng at ulam sa bukid. Ano, sobrang thankful ako kasi parang sumay sila pangalawang magulang sa akin. Kasi nung kinder ako, parang sobrang miss ko lang siya. Gusto niya akong hintiyat ko. Ano pa may regalo sa kanya. Hindi ko siya ng pagkasakit ko. Sandal si Tit. At hello, inayos ko. Pero maluwag siya. Inayos ko siya. Tapos hindi ko naayos na. Pero dinala ko pa rin. Sira siya. Ay, nahihiyan akong ibigay. Nasira ko kasi. Tapos nararamdaman ko. Sakto pala na nawala na siya. Inayos ko yung dito parang yung trabaho ko nagalo-halo na. Na-pressure na ako, hindi ko naayos mo rin. Ayun lang, pero gusto ko pa rin ibigay sa kanya yun. I-quit sa kanya yun. Kahit mumurahin, pero yung pagkakataon nga na hindi ko inasahan. Lola, patuloy na nagpapasalamat ako dahil nung nabubuhay ka pa, naramdaman ko talaga yung pagmamahal mo. Salamat sa mga simpleng payo. Salamat sa ano ba? Salamat sa lahat ng tulong na naibigay mo na sa kabila ng dapat kayo yung tutulungan namin. Minsan kasi kapag meron ka, ikaw pa yung nagbibigay sa mga apo mo at salamat dahil ikaw yung naging lola namin. Salamat dun sa kahit na marami kami yung pantay-pantay na pagmamahal ay nararamdaman namin. Sino si Lola para sa akin? Si Lola talaga yung nakita ko na sobrang matiisin kasi hindi siya yung tipo ng lola na hingi ng hingi. At si Lola talaga kapag kahit nung nabubuhay pa si Lolo, kapag kaya nila, hindi sila manghihingi sa'yo. At ang para sa akin si Lola yung huwaran dahil bilang isang Kristiyano, si Lola yung lola na ayaw niya na hindi siya makakadala ng mga gawain. At bilang isang apo, parang nakaka-challenge na ako malakas pa. Laging may katwiran na hindi ako makaka-attend ng gawain. Samantalang si Lola, matanda na siya. Ayaw niya may mamimiss na mga gawain. At si Lola din yung lola na pwede mo siyang biruin. Hi La! Medyo namimiss na kita. Naalala ko lang. Kinalitan ako sa bahay. Tapos, kinalitan ako dito sa bahay. Tapos, sobrang sama na loob ko nung kay Mama. Pumunta ako sa bahay ni Lola.
Alas 10 na ng gabi, tulog na siya. Kasi sa bahay ni Lola, alam ko kung saan. Alam ko yung bukasan ng bahay, alam ko kung paano buksan. Yung sa may, parang sa may taas ng pinto, dun yung lock ng bahay niya. Abot ko. Tapos, alas 10 na tulog na siya. Sabi niya sa akin, ba't ka nandito? Sabi ko, wala. Sabi ko lang, wala pa kasi. Pero nag-iiyak ako noon kasi nga, gagalitan ako dito sa bahay. Doon ako pumupunta. Kakampi sa lahat yan. Parang feeling ko si Lola kakampi ko sa lahat. Tapos nagalit siya sa akin. Sabi niya, ano wag gano'n na nag-inip na ako eh. Papunta-punta ka dito. Tapos, yun, sabi ko, dito ako tutulog. Tapos sabi ko, may pasok ako bukas. Dinala ko yung uniform ko dito. Tapos, ang ginawa niya, siya yung gumising ng maaga. Aga-aga nagluto ng kanin. Tapos, sabi niya, kumain ka na, papasok ka diba? Tapos, sabi ko, oo nga po. Tapos, paalis na ako. Binigyan niya ako ng 50 pesos. Sabi niya, baon mo. Pero hindi ko tinanggap yun. Kasi, syempre, nahiya ako kay Lola. Para sa akin, si Lola ang pinakamalaking bahagi ng aking pagkatao at siya yung pinakamalaking kulay ng buhay ko. Kasi kung wala siya, wala tayo dito. At ang isang bagay na hindi ko makakalimutan kay Lola ay yung pag napunta siya dito, yung pinipisil ko yung ganito niya. Tapos kukulitin ko siya, ang gagawin naman niya sa akin, kukulit-kulitin. At isa pang hindi ko malilimutan kay Lola, hindi siya yung Lola na abusado sa mga apo. Kasi minsan bibiruin ko yan, Lola, pautang ng pera. Yan, hindi mo marinig sa kanya na sabihin niya wala. Tatanungin ka niyan kung magkano. Yung ginagawa, tapos pagtanong ko ng ganyan, pero bibigyan ko siyang pera, hindi niya tatanggapin ang ginagawa ko. Ilalagay ko na lang sa bulsa niya, mamaya natin yan, tukuritin ako. Napakasarap sa pakiramdam yung sabihan sa yung salamat na po. Yun ang isang bagay na hindi ko malilimutan kay Lola. Salamat Lola sa pagmamahal na pinaramdam mo sa amin. Salamat sa mga memories na ibinigay mo sa amin. Salamat dahil ikaw yung naging lola namin. Salamat sa 83 taon na nandito ka para sa amin. Salamat dahil ikaw yung naging lola namin. Salamat dahil sobrang mahal mo kami mga apo mo. Ano mang meron ka binibigay mo sa amin. Salamat Lola sa pagmamahal na pinaramdam mo sa aming mga apo mo. Salamat dahil nandyan ka para sa amin. Salamat. Salamat Lola sa lahat. Salamat Lola. Para sa akin po, si Lola, isang ano pa yan, mapagmahal na Lola sa lahat ng apo niya. Masaya ko lagi pag sinasama ko yung Lola sa bukid. Kasi, yung ramdam ko yung kasi po, sa bayan kami nakatira, bira lang mapunta sa bukid. Mahal na mahal ka namin lahat ng mga apo mo. Mamimiss ka namin. Napakaswerte namin lahat dahil ikaw yung naging lola namin. Sobrang bait mo.
maalalahanin ka sa lahat ng bagay. Tapos hindi mo kami nakakalimutan. Alam ko nga, kada pray mo, nandun kami. Si Lola, kahit matanda na siya, never siyang na-late sa simbahan. Never siyang mag-absent sa prayer meeting. Naka-absent lang siya pag may sakit siya. At si Lola yung tipo na everyday nagdi-devotion, everyday ko siya nakikitang nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang pinaka the best na experience ko sa akin, Lola, yung pagiging mabait niya sa nitong recent lang sa kanyang apo. Pag may hinog na saging, lagi niyang binadalhan ng kanyang apo. Hindi na siya nagpapabayad. Kami na lang nahihiya na hindi siya bigyan. Napakabait na Lola. Everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Yung pagkain na isusubo niya, ibibigay pa rin niya sa'yo. Siya yung lola rin na kahit anong bigat na ng mga dinadala niya, kahit kakuba-kuba na, siya yung lola na kahit agawin mo yung dala niya, hindi niya yun ibibigay sa'yo.